is the secure, the ano. Pero nakita ko talaga, I am with 3 years already with ABS Foundation. Nakita ko how weak he was, tapos gumaling na naman siya. Pero kailangan talaga change of lifestyle. We have an architect friend who has cirrhosis of the liver. Nagpa-stem cell siya, yung sa Manila lang. 1 million. Pero ang problema, di gumaling siya, ma'am. Magaling na, babae. Nagbalik siya sa work niya as interior designer. So, ano na naman? Stress. In 1 year's time, wala na yung 1 million. Patay na siya. Kasi kailangan, if you are doing all of this, you couple it with a lifestyle of wellness. Kung gumaling ka na, huwag ka na bumalik doon. One of my lawyers na friend ko was cured in Gerson Institute of Mexico. 1 year. Si Juan, si Kenneth Barreto, kilala mo yun. Di ba? Cancer of the colon. Na-cure siya. In 1 year. Doon sa Gerson Institute. Pagbalik dito, party, kain ng litson, ganon-ganon, kasi na-declare siya. 8 months lang. Patay na si... Oo, matagal na. Na-organic na pala, hindi ko alam. Oo. Organic na ba? Oo, bata pa yung na lawyer. Kasi ang mga tao ganito eh. Kaya ang anak ko, galit na galit ko minsan sa mga tao, ina-advise niya. Kasi ang anak ko nutritionist sa Riverside Hospital, babae. May isang Chinese, kidney transplant. Dinala pa dito ang team para dito mag-transplant. They paid millions. Alam mo, pagka-recover, after the recovery, anong sabi ng Chinese? Pupunta na yung anak ko mag-a-advise sa kanya. Hindi ka pwede kumain ng ito. Sabi niya, die. Kasi sa amin, babae, die. Die. Nagbayad ako ng milyon-milyon para magpa-change ng kidney. Ngayon, sasabihin mo, hindi ako pwede kumain ng atay. Atay is my favorite. Sabi ng anak ko, yan ang mataas sa uric acid. Gusto ko kumain. Gusto ko, ngayong lunch, atay ng manok na adobo. Mamayang gabi, liver steak, atay ng baka. The following day, chopped liver on egg. So sa 3 araw after the surgery, puro lahat ang kakainin niya, atay. Yan ganyan ang mga tao. Atay na rin. Atay na rin. 3 years. 3 years na namatay Dok, siya. balik tayo doon sa McDonald's yun. Okay. Dapat siguro, Dok, ano kasi... Atin, kasi alam mo yun ba sir, sa totoo lang, ang Jollibee and McDonald's, isa lang sila. Bumibili lang ang Jollibee ng lahat na product ng McDonald's. Tapos nilalagyan lang ng asin para maging Filipino ang taste. Kasi mas maalat ang Pilipino. Talaga naman yung McDonald's, bakit alam ko yung Jollibee, bakit alam ako? Ay, tuturo na dyan. Paano sir? Pagbakuna nung apo ninyo, nandoon na ang bitsin ng McDonald's. Kaya the first time pumunta, ito akala nung asawa ko primero, galit na galit sa akin yan. Kasi sabi, sobra ka naman, ano na yung mga ganyan, pati pa yan sa bakuna, sa ganyan. Sa Amerika, sir, saan ginogrow ang bakuna? Sa agar, di ba? Ang agar lalagyan nila ng bitsin. Para pag-inject sa bata, magre-register na sa brain yung bitsin. At 5 years old, pagpunta nung bata sa McDonald's, dahil may bitsin na dyan, mag-identify yung dalawa. This is the food. Kaya the next time, pag dumaan yung bata sa McDonald's, nakita na yung yellow na ganyan na may red, iiyak na yun. Papunta na sa McDonald's yun. Kasi it's business eh. Minomonopolya tayo ng... Oo. At sa China, ito ang history ng China. China was really healthy before American fast food came in China. That's why slow food movement Italy, sa Turin, which I am a member, ang ginawa ni Carlo Petrini 30 years ago, nung magba-branch ang first McDonald's sa Turin, Italy, nag-rise up sila against that. Kaya hanggang ngayon, and then they created slow food movement against fast food. So sa Turin, pag pumunta ka doon, every 2 years may convivium, wala talagang fast food. Ang makikita mo, all
street food ng Italy. Yung ginagawa lang nila. Kasi biro mo ha, ang McDonald's, grabing negosyo nila. Yung use oil nila ng 5 days, ibibenta pa nila sa nagbibenta ng mani, fishball, Jolly Chicken. Kaya akala mo, yung nagbebenta na ganyan, Jolly Chicken din ang tawag nila. Kasi they use the oil. Pero ilang patong na ang prito na acrylamide na carcinogen doon. Dahil sa bawat prito mo, kaya kami hindi nagagamit ng oil. Dahil every time na magluto ka ng oil, acrylamide yan, carcinogen yan. That's why French fries, as research, kahit olive oil, sir, the only oil that you can cook is grapeseed, which is very expensive. 1,000 ang litro. Kaya kami, hindi kami nagluluto dito. And there is now a machine, which I believe you can afford. Oilless fryer, sir. You invest on that para sa mga apo mo. Salad master. Ay, salad master, ma'am. Sobra na yan. Hindi na kaya. Ang salad master is 600,000 ang set. Parang kotse na. Hindi, ma'am. This is 2,900. Yung binili ko na Philips. Pero yung salad master is all. Yes, that's the Nag-invest best. ako doon dahil yung everyday use ho namin, yung salad master. Eh, wala kang mantika Meron ho doon. kasi siya, wala. Oh, so that's good. So that's a very good investment. Sisigang na walang tubig. Walang tubig. Everything is, yeah. Pag naglaga kayo ng mais, napakasarap. Oo. Parang- Pero sir, ang mais dapat hindi GMO. Kasi, ang lahat ng mais sa Pilipinas, contaminated, sir. Kaya ako hindi gumagamit ng mais. Problema. Hindi siya kumain ng mais kahapon. Alam niyo si gobernur namin, one time, kasi dyan, si gobernur nagpa-practice yan ng organic. So, ang mga merienda nila dyan, instead of sandwiches, linaga na saging, linaga na kamote, mga ganyan, papumunta. One time, mais ang lunch. Eh, alam ko naman, dyan lang pinatubo sa likod ng Capitol. Sabi ni Bay sa akin, si Bay Saiko pa yun. O, tingnan ko nga kung kakain si doktor ng mais mo, Go. Eh, sabi ko, Go. Kokomentaryo ko. Kakain ako ng mais mo. Diyan lang yan pinatubo. Yes, okay, Go. Pinatubo nyo dyan sa likod. Saan ang galing yung seedlings? Yung seeds ng mais. Kasi sa Negros, bago pa yung kapatid ni Gobernur ngayon namatay, which is my dad's very close friend, si Joseph Maranhão. Yung na-meet natin. Ay, Kami ni na-meet nyo na yun. yung mga anak. Yung mga sila anak. ni Matet. Nung Si Eday, si ano, yung mga, yung anak noon, yung may fresh start, apo niya na yon, si Francine. Pumunta din kami. So, ano, ang bago pa yun sila kasi nag-cancer si Tito Joseph. So, bago pa siya nag-cancer, nagtanim na ng cardinal seed sa Negros. So, contaminated na ang mais. Ako ang kinakain lang sa'yo na mais sa totoo lang. Pag pumunta ako sa Iloilo, yung maliliit na mais. Pag gusto ko talaga kumain ng mais. Kasi, maliit pa ako. Pag pumunta kayo sa piyesta ng Haro, yun na ang mais nila. Maliliit lang siya. Ganyan. Mimis tawag. Mimis ang tawag namin. Pero yung malalaki, na ay, hindi ako kakain. I don't use. That's why wala akong mais na Yung ba ingredient. yung bacteria, pagka lalo ilaga, hindi pa namamatay yan. Ay, hindi siya. Kasi ang Bacillus thuringiensis is a live bacteria. Ang BT corn, BT talong, BT potato, live sila, sir. Bali, genetically infused sila doon. Ganun. Kagaya ng chemical pesticide, hindi sila namamatay. Nandoon pa rin sila. And ang problema, the research of Environmental Protection Agency of America, which I will show you, 95% of whatever you have feed the animal is in the fat and dairy products. Kaya ako, very aware ako dyan sa mga cheese ng Amerika. Milk ng Amerika. Kasi nandun ang 95%. Kawawa yung mga bata. Kasi bigla na lang ang bata may sakit na. Hindi natin alam. Oh. Because may mga pesticide na lahat ang mga kanila. Lahat ng milk. Dapat mag-Australia ka. Tapos ang pinakamasama pa ngayon, ang sugar ng Amerika, which we use for our soft drinks. We use for our C2. We use for our chocolates. Kasi 600 lang ang kilo. Ang 50 kilo lang.
It's called high fructose corn syrup. Sa Negros, hindi rin ako magsasabi sa'yo, gagamit ka ng sugar namin. Kalaban ko rin yan. That's why I give up the farm that my father gave. Yung 78 hectares na namatay ang tatay ko, ngayon sa pamangkin ko na. Dahil palagi akong binabackbite ng mga tao, ay si Dr. Organic yan, presidente, siya ang nagsisertify, tapos may tanim yan na tubo na may ano rin, may abono rin. Ganon ang sabi palagi nila at my back. So sabi ko, para to erase everything, yung pamangkin ko na lang. Wala na ako kahit binalik kong sasakyan, binalik ko lahat, hindi na ako magpatakbo ng farm. Parang wala na akong problem. And I will not tell you to use Negros sugar. Because the best sugar is Antique. Yan ang pumasa sa slow food movement. Anini Antique. Yung sugar na nakalagay sa parang bayong. Yung parang nakabanig na ganyan ang lalagyan. That's the best sugar. That's the cleanest sugar in chemical. Yung mga Moscovado. Yung Moscovado sa Negros, ma'am, reverse sugar yun ng iba. Wash sugar ng Central, yung alam mo yung wash sugar, dyan Prenoses, lalagyan nila ng molasses back. Ow. Tapos magiging Moscovado na siya. Binalik Babalik lang. ko ulit sa- Ang ganda ng packaging, sir. Kaya, Oo, totoo yun. Ako, Kalamay sa Buri. You are near Quezon. I know you have Indang. coconut sugar. Indang. That's good. 30 lang ang glycemic index, no? 30 lang. Then sa Buri, you can get Kalamay sa Indang. Buri. Mas mababa pa yung ano. I get mine from Tigbawan, Iloilo. Kasi nagsusource out talaga ako ng ingredients. That's why when you allow me to talk, akala mo galit ako sa Amerika. Pero hindi. I owe everything from America because all the researches in my computer, they paid. Sila ang nagbayad noon. And they did not even charge me with my training. Nung nalaman nila na ituturo ko ito sa Philippines. Kaya dapat talaga mag-change tayo. Organic is the best way. Mahirap. When I started in Bicol, lecturing mga 7 years ago, there was a big clamor. Nagtayo yung mga sa Bicol University of Agriculture. Tumalikod sila lahat nung nagle-lecture ako. But after a year, bumalik ako ulit. After 2 years, ngayon, isa na sila. Mahal na nila ang pikwarya. Yung nagpupuntos ng rice sa Bicol. Dahil na-realize na ng mga tao ang sakit. Kasi kikita ka nga, yun ang sinasabi ko sa mga farmers sa Mindanao. Biro mo, sabi ng mga farmers, I go to like Sorala. May mga corn plantation sila. Pag in-explainan mo yung mga farmers, sasabihin sa'yo, ay doktor, ang pinakamalaking kita namin dati sa isang hektarya is only 1.7 tons. Nung nag-GMO corn kami, doktor, pinakasimple ang 5 tons. Sabi ko naman sa kanila, okay, kumita kayo ngayon. Pag nagkasakit ang apo ninyo, or ang kayo, or ang anak ninyo, magkano gagastusin? Nakita ko yun sa tatay ko eh. Nagtrabaho. Hanggang naka-imbak siya ng lupa. Pero pagdating na medyo old age na, putol na isang paa, hinihingal na dahil sa sigarilyo. Okay. That, on a year before he died, isang tangke ng oxygen almost every day ang pinapalit. Every 6 hours, paano siya? Medihaler para makahinga. Nung pumutok ang lungs niya, parang chicharon ito lahat. Dito. And my mother also is an example of GMO nung namatay siya. Kasi yung kapatid ko nurse sa Chicago.
yung lalaki. Every month, nagpapadala yun sa bahay namin. Eh, nanay ko na lang ang natira sa bahay. Lalo yung kapatid ko na isa na sa London. We are only 3. Ang kapatid ko na ito, nagpapadala dito, akala mo, sabi ng mother ko, ay, yung anak ko na pinakamayaman, yun ang sa Amerika. Biro mo yan, no? Isang case na spam, isang case na libis na corned beef, mga libis na mga hot dogs, ay, kahon-kahon yan. Kasi buy one, take one eh. Oh. Araw-araw, yan ang kinakain ng mother ko. So she was, after 12 years of eating that, she was the perfect example of a research of America that when you eat a lot of all of this processed food that is GMO animal, ninipis ang iyong bituka. So one day, nagnipis na yung esophagus niya, na-expose yung artery of the esophagus. Nagtawanan sila in the morning, pumutok. Kasi wala nang cover eh. Ang artery. Aneurysm of the esophagus. Wala na siya. Wala na. Why? Because of the... Papakita ko mamaya sa inyo sa research, yung mga experimental mice. Yung mga maliliit na ginagamit na mice, na puti. Pinakain ng corn chips, potato chips, which we really love to eat. In 1 year's time, mayroon na silang thyroid carcinoma, colon cancer, or adrenal cancer. Dahil maliliit sila eh. Tayo, ilang taon nakakainin natin araw-araw ang corn chips, potato chips, noodles of America. Kaya ang noodles natin 4 pesos to 7 pesos. Dahil wheat ng Amerika na GMO, may pesticide, talagyan ng plastic na melamine. Nagaling sa China. Magka-clog sa ating kidney. Kaya ang worst food ngayon ng ordinary people, ewan ko kung tumaas na rin ang dialysis center sa inyo. Pero dito sa amin, dati 3 hospital lang ang mayroon. Ngayon, ang dialysis center, 7. At kung titingnan mo, ang pumupunta sa dialysis center, hindi nakakotse kagaya dati. Hindi congressman nakagaya dati. Ngayon, naglalakad, nakatricycle. Because every day, they are the ones that eat noodles na may plastic. They are the ones that consume 3-in-1 coffee na may plastic ang creamer. Wala na akong gusto. Best ang brewed coffee. Don't add anything into your coffee or you destroy the antioxidant property. So, just coffee. Amadio Coffee. Coffee lang talaga, ma'am. Black coffee is the best. Because coffee is antioxidant. Matuto ka na. Wag ka lang, ma'am, Lalagyan ng bumili ng Java. Yung mga Java Sumatra coffee, yung naman babango, may cancer yun. Hindi, mahal ba brewed coffee? Ano aming lalagay na pinapamatamis? Anong The best, kung gusto mo talaga sir matamis, honey na lang. coffee? Because honey is the only Honey. alkaline sugar. Honey na natatakin from America. Ayoko. Ay, honey wag, tayo. ma'am! Marami tayong honey sa Pilipinas. Bakit ka magbibili sa Amerika? Timpla mo ng kape, nasa honey, okay na sa Ano? Hani ba na? Hani si... Oo, Hindi na lang daw. Madalang yung honey niya. oh, that's the best, ma'am. Kasi ako dito, ang mga pagkain, miniminize ko talaga. Every sweetener that we use to timpla our food is honey. Kasi ang honey is the only alkaline sugar, is antibiotic in itself. Pure honey. Alam mo naman kung fake ang honey eh, lalanggamin. Honey lang. At saka tumitigas siya. Oo. Yung parang nagiging sugar. No, at pupunta ang langgam. Kasi ang real honey, hindi pupuntang langgam. And it needs no refrigeration because ang honey, walang expiration date. Okay. Kasi, nabasa nyo yan? Sa pyramids of Egypt. Sa pyramids, ilang thousands of years, edible pa rin ang honey. Kasi antibiotic siya. Inom pa naman kami noong
Yung, ano ba yan, apple cider, Yung apple cider. Okay yan, sir. Apple cider. Basta Brags. basta Brags. Brags. Eh, yung West Brags Kobe plus with honey. Meron siya, West Kobe with honey siya. Apple cider with Basta honey. ang honey mo, ma'am, kung imported man siya, it should come from Australia or New Zealand. Pag American, ma'am, pinifeed nila yan ng Sugar. asukal. Sugar. Malaya pala Mga Amerika, pagka no? made in China, ayoko eh. Ay, wag, ma'am. Mas lalo. China is, yan ang isang ano natin ngayon, fake rice. Ang expired na potato ng Amerika, binili ng China. Binalot ng plastic, pinatigas, bigas. Yes, that's the fake rice, sir, na nakita sa Mindanao. Plastic rice. Yung plastic. Alam mo, sir, yan, 5 years ago, nahuli na yan ang China ng Vietnam. Dahil, sa Vietnam, sa port of entry pa lang, may laboratory na, chine-check. Isa atin, nakaabot na ng Mindanao. That means buong Pilipinas, kumain na niya. Kasi ang sarap niyan, patatas, medyo matamis-tamis ang kanin eh. Akala mo jasmine rice. At ang mga tao ngayon, bibili Thailand na rice. Thai rice. Ang Thai, ma'am, tinuruan natin na GMO. So sa bawat butil may pesticides. Tama pala yung ating brown rice. Yes, you have to produce your own rice. Puro tayo rice. Oo. Sino nagturo sa Thailand? Pilipino rin, ma'am. Because ang ire, kalaban niya ng organic. Anong bigas ang dapat Diba? yanin? Oh. May isa kayong professor na kasabay ko sa Bicol, nag-teach. Sabi niya, Doktor, di ba last week, this was years ago, I think 2 years na ako nag-lecture sa Bicol. Para magwardyahan yung biti talong, tinanim doon sa gitna ng palayan para magwardyahan. Biro mo yan, biti talong, ma'am. Pati talong may Bacillus thuringiensis. Apple of America is GMO. Hershey is GMO. Hans is GMO. Quaker Oat is GMO. Ipapakita ko yan mamaya sa inyo, ma'am. In document. Kaya kailangan, ma'am, bumili ka Australian oats. Australian oats. Buy local. Buy local. Yan. Fruits. Si Mrs. Villar pumunta rito. Kasi she wants me to tie up with her sa yung Las Piñas farm nila. Sipag nila. Oo. Tapos sabi sa akin, ay doktor, dala niya ang kanyang mga chef, dala niya ang kanyang agriculturist, 10 silang pumunta dito. Pagdating, doktor, dito pala, I'm healthy. I'm drinking everyday fresh juice. So ang next question, what is the main component of your juice, ma'am? Apple. Is your apple organic? No. So sabi ko, lason yun. Kasi ma'am, kahit bumili ka ng 27 pesos na apple ng Amerika, which is red diamond apple or Granny Smith apple ng Amerika, nire-report yan ng US Department of Agriculture, organic, 78% laced with chemical and pesticide. Araw kasi nung bata pa siya, napakaganda eh. Pero kumain na kumain. Ayan na. Apple. Oo. Nakikita mo kasi Nag-GMO pala sa... nakamayaman at Oo, napakayaman. pero ano Parang kasi, sinira siya ng apple sa Parang nalaso na. Totoo yun. Totoo yun. Grabe talaga ang ano. That's why I'm growing my fruits here. Marami kami natutunan sa inyo. Ginagrow ko talaga ang fruits dito. Kung ano lang ang available namin. Kaya breakfast ninyo, di ba? Marang and pineapple. Yan. Because it's marang season. Pag tambis. Pag makopa. Yan ang mga ano namin. Pag ano yung balimbing yan. Kung anong season. Because even in the Bible says that when you eat the fruit of the season, you complete your needs for the whole year. Hindi mo kailangan ng vitamins and minerals. At saka fresh, ma'am, kinakain. Fresh.
yung ating palang guyabano, lagay mo lang ng hot water. Talagang lagan, sobrang laga. Nagiging kulay, ano na. Tinga guayabano, ma'am, boy, ariulaga, wala kang fruit? Hindi, sabi, nakinig sabi, yung guyabano raw maganda sa diabetes. Yes, pero walang research. Kasi ang tatay ko, in-experiment yan ng nurse niya. Pero hindi ko nagle-lecture niya. Kasi wala pang research. Kagaya ng tawa-tawa sa dengue, walang research. Kaya I use oregano. Oregano ang ginagamit ko for dengue and basil. Kasi may research sila na antiviral, antibacterial, antifungal. Sa natagtaray, siguro naman nasa kanin. Ang ano? Yung guyabano. Kakita na rin na pagkahugas, siguro naman nasa kanin. Ang Dahon. dahon. Research, You can eat guayabano fruit. Yung fruit. Kanina, ang aking juice ng umaga, oregano, malunggay, Yung ano, guayabano, yung dahon. flaxseed. Kagabi, Dok, nagingagaw pa ko pulit kasi tatay. 76 grams na ang Sa araw, water na yung pinalaga. nakatindar na siya. Advice ko is gayabano. It's not only guayabano. Alam mo ba si Dr. Diliaco ang nag-cure sa prostate cancer? O ano? Sili. Siling. Paano daw? Labuyo. Sinilabuyo. Siling labuyo. It's documented. Kakainin mo lang. Kaya kami dito, pala sili talaga lahat ng mga tao ko. Kasi my tao is male sila. Sili. Alam mo sa Bicol, I was already, sa 18 pupunta naman ako sa Bicol. Yung mga taga Bicol, yung mga mayor doon, talo ko sila sa kainan ng sili. Gamot Totoo. sa prostate cancer yan. It's very good for prostate cancer. Si Dr. Deliaco sa Ungpin, mga 89 years old na siya ngayon. Nung nag-start siya ng prostate cancer, siguro 7 years ago, 5 sili sa umaga, at 9 o'clock 3, at 12 o'clock 5, at 3 o'clock ng hapon 3, at 5 o'clock or 6 o'clock sa gabi, 5 na naman na sili. Paano yung kain, Doc? Ha? Nguya Direct, lang. munguya o diretso na? O together with your rice or whatever. Ano ba? Doktora Lau. Do you know Doktora Lau? Sinong doktora Edna lang? Lau. Ay hindi. Si Pitsi ang kilala ko, kaklase ko. Yung head ng Derma sa Makati Med. Pero siya yung alternative medicine. Okay. Hindi. Doon sa ano. Salamat, Doc. Eh? Hindi. Ay. Multinational yan eh. Actually, noong na-trace siya na may stage 4 cancer. After treatment for 1 month, Alternative. So that's good. Sabi ko, Ma'am, you have to regulate that. Mabuti ngayon, bata ka pa. Your body can still fight the toxins. Pag 40 ka na, tapos hindi ka nag-move every day. You must remember, what you don't move today is already 3 years. At 3 days. 72 hours na naka-impact dyan. Kasi, because of our length of our intestine, 72 hours bago lumabas ang pagkain. Without the vegetable. And without all the fibers. 3 days yun. Kain ka sa mang inasal. 3 days bago lumabas yun. Walang gulay. Kailangan may gulay. May gulay talaga. May gulay talaga. There is always fiber. Ang pinaka-best is kamote. That's why yung mga tao ko dito is required sa umaga, walang kanin. Ang kinakain namin sa umaga, kamote, kamuting kahoy, or saba. Hindi tama pala yung snacks ni Pastor Jerry Johnson, yung kamote. at Pag saka lunch saging dito, na saba, tsaka sila kakain ng tanglad, kanin. tanglad Correct. juice. Sa gabi, soup kami lahat. Bakit? Responsibilidad ko sila. Pag masarap ang ulam, kakain sila maraming kanin. Pag kakain sila ng maraming kanin at matulog dahil pagod sila, bangungo, acute pancreatitis from the rice. It's an Asian disease. Dahil Asian lang kumakain ng kanin na puti. Dahil kumakain na kainin na doon pa sa ano. Anli. Iyan. Wag lang mayor sa gabi. Ang only rice. Araw na ko kaming, apat na araw na kami. Only rice. Inasal. Ay! Ang mang inasal, sasabihin ko sa iyo,
6 na lason ang pumapasok sa iyo. Kung McDonald's na chicken, Kentucky, 5 lang. Papakita ko, sa mga inasal 6. Bakit? Hindi mo nyo nakita, parang tosino ang chicken nila. Mamula-mula. And that is salitri. That is called saltpeter. Carcinogen yun. Sarap na sarap. Hindi yun atsuete. Kasi lahat ng mga inasal, pinoprocess sa kapis. Saan yan? Sa antike, no? Antike. Sa kapis. Sa Ilonenjap. Kaya pag-process doon, isi-send nila by boxes. Kung anato ang ilalagay nila, bulok na yun. Kasi matutunaw ang ice. That's why they put salitri. It's a preservative na nagpupula. Tosino, chorizo, ham. Carcinogen yun. It's banned in the Philippines for already 3 years. 3 years na. Yung lahat ang ulam Kami dito, ginagawa ko lahat. Natural color kami lahat. I use anato for red. I use the violet na mayroon akong sambukos. Iba-ibang kulay kasi dapat presentation. Sambukos is a fruit for cancer. Alam mo nung binili ko sa Ruin, sabi sa akin ng gardener nila, Doktor, lason ito ha, wag mo kainin. Yan o. Yan, ito sa labas na ito. This is sambukos. Ito. Ito. may bunga Ito may bungang ganito. This is sambukos. Yes. Marami niya sa amin. Hindi po Elderberry. 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 Anong ginagawa ko dyan? Lalaga. Wala, hindi ko, walang laga. Pili ko Bababad lang ko lang siya mabuto. sa ano. Sa Panoorin na natin yan. honey. Mag-ferment. Tapos, pwede mo na inumin. And then you can use that as colors. Pwede. Pwede yun. Kinaye. Marami niyang kinaye. Mm. Ano, Alam mo, ang ganda niyan pag namunga lahat. Ang ginawa ko, nilagay ko sa Google. May sumagot sa akin from Africa. Pinakita ang puno na yan, ganyang kalaki. Sabi niya, this cured me with cancer. Tapos, pagkatapos niyan, sabi niya, pumunta ka sa University of Ohio na website. Nakita ko doon. Sila ang may research na anti-cancer. University of Ohio. Gunit na. Pero ang gardener sa Rowens, lason Lason yan. daw. Sabi nila wag kainin dahil lason. Oo, sabi nila. Pero ako, ma'am, grabe yan. Pag kinain mo, ma'am, pag yung pure na, nag-high ka. delikado. Kahit pala yan. Alert! Nakaka-alert! Matutokhang naman tayo nito. Matutokhang na tayo. Masarap pa, madam. Para siyang mapakla. Hindi gamot sa diabetes. Yes. Bakla eh. Diabetes, makikita mo mamaya sa slide. So, yung, hindi pa yun ang lecture natin. Just an overview what I'm telling you Overview. of the lecture. So, maglalakad tayo papunta doon sa 10. Anong oras na ba? 10:49. At 10:49. So, are you, pwede tayo mag-start ng lecture and then this, to start, I have given you an overview already of why I have been into this, no? Yan ang aming slogan, let your food be your medicine, by Hippocrates. So, alam nyo ngayon, the scripture and medical research is the foundation of my lecture. Kasi ang Bible has 700 scriptures about healing. Okay? Tapos ang medical research, I get it from Jordan Robin Health Institute plus my researches. Okay? So, ito ang mga honsa ng mga tao before nagle-lecture lang ako ng mga tao na yan. But I have never seen one. Until 5 years ago, when I was invited by the Catholic Bishops' Conference to talk on health and wellness during their convention. So nakita ko yung bishop na Ponsa, 93-year-old. Doon sila naka-delete sa Tagaytay na Bishop's House. So, nakapunta kayo doon, is a 3-story building. Tapos yung 93-year-old, nilagay nila sa pinakataas. Tapos yung conference hall sa first floor. You can just imagine yung 93, aakyat. Tapos bababa. Pero ang na-notice ko talaga, with this 93-year-old bishop,
Pagbaba niya, pag land, wala siyang signal. Tayo magkakad ng sometimes ng 50 meters. At the end, humihinga na siya. That means yung circulating oxygen natin kumilang. So hindi makasupply ang body ng circulating oxygen. Why? Because a lot of fat is in our system. Ano ang culprit sa Pilipino? Rice. Kasi every cup of rice that you eat, after 45 minutes will be converted into glucose. At dahil white rice siya, puro sugar siya talaga, mako-convert siya sa fat lahat. That's why maraming tao na as payat as she is, mataas ang kanyang triglycerides if she eats 3 cups of rice. Kung kumain naman tayo na medyo tabain ang family natin, it is, what will develop is brown adipose tissue. Yung mability. Pagtabain ang family. So lalaki, sometimes dito na. Para ng camel. Dito na tumutubo kasi wala na siyang pagtutubuan. But this Monza, nakikita natin, grabe, noong una, first night, di may mga table sila. Tapos, sabi ko, can I ask for ganyan? Sabi niya, that's only for display, sir. Kasi hindi na alam na speaker ako. Kala nila yun, t-shirt na ako, whatever. Tapos, ang nangyari, gusto ko talaga, tikman niya kanilang juice. Kasi no preservative, no anything. At saka, ang gusto ko talaga, because they are, one of their berries is Gucci. Yung Gucci. Yung Gucci berry, kanila yan. Ang Gucci berry. Gucci berry. But after my lecture, may kumatok sa room ko, binigyan ako sa sandali. na kanilang, hindi lang siya Gucci, iba-ibang berries nila. Ayun no, galing ako doon, preservative ito. Dumating na ako sa Negros after 3-4 days. Hindi siya nagbago. Hindi siya sira. At very crude, hindi sinala. Nandun pa yung mga pao. Pag-mits. Nandun pa lahat. So, sabi ko, when the food is really high antioxidant, ang spoiled din siya makita. Hindi siya madaling pulong. And that's the secret. Nasabi niya sa akin, alam mo sa Himalayas, doon sa Hunza, hindi kami kumakain ng milk. Because the carabao and the cows are our helpers in plowing the fields. 28% of the apples and 43% of all fruit and vegetables not registered organic in America has detectable levels of pesticide. At ito ang sinasabi ko. Eat what God has created for us, for food. And God did not create human being to be carnivorous. Bakit? Ang carnivorous animals, ganito lang kasimple ang kanilang bituka. 12 feet, straight, from the stomach, out. Kahit gaano kalaki ang tiger, lion, ganyan lang talaga ang kanyang bituka. Lumalaki lang, 12 feet lang siya. Kasi, whatever is undigested na meat should get out of their system in 3 hours. Hindi siya mabubulok. E tayo, we have 30 feet. May pouches pa, may bulsa-bulsa pa. Okay? May bulsa pa. So, anong nangyayari? Pumupunta dyan sa mga bulsa-bulsa. Especially if you eat only inasal. Kasi ang inasal, manok lang at saka kanin. The kanin in 1 hour will become paste. Ipipaste niya ang protein dito. At dyan siya mapupulok. Excuse me. Sometimes, people don't know that they are carrying 5 pounds of waste in their system pag hindi sila kumakain ng gulay. And one of the best is kamote. That's why basic ang kamote sa amin. Kasi ang kamote has soluble and insoluble fiber. Akala natin yung fiber lang na makikita natin is the one that cleanses. No. One of the best there is the
soluble fiber, yung liquid fiber na sinasabi. Siya ang nagtutunaw ng mga nakadikit dito sa pouches. Ito ma'am sinasabi mo, Ilog Maria. It's my natural spray. Sa inyo nang gagaling. Pollen. Okay? Si Dr. Lorende is a medical doctor, actually a surgeon. She is the head of the University of California, Los Angeles Traumatic Surgery Department. And when she developed cancer, as big as this, surgeon siya, hindi niya pinakupera. She battled cancer with 12 glasses of carrot juice per day and 1 green juice. And in 2.5 years, this cancer as big as this regressed normally. Bumalik yan, walang surgery. Natanggal, walang surgery. Okay? With changing a lifestyle. Okay? Ganyan lang. And she is now 18 years cancer-free. And she is touring America telling people, you cannot improve in God's creation. You know why? Because a lot of people right now, tamad. Sasabihin ni Lorende, carrot juice. Ang bibili nila, naka-lata na. Which is a lot of aluminum, preservatives. So, carcinogen pa rin sila. Ganon ko minsan ng mga tao. Ay, kakain ako ng ganito. Pero hindi nila tinitingnan. Anong source? Is it a clean food or a food na maraming chemical? Okay? So, makikita natin, at saka, si Lorende din, na-discover niya, kasi cancer is a fight, so hindi siya tumigil. She continued on researching na nalaman niya na lahat ng carnivorous animals sa shark teeth, ang ipin nila to cut through the fiber, and their hydrochloric acid is 20 times. Pakainin niyo ng karne, ang pusa, isang tasa, puro karne. In 3 hours lalabas yung iba, undigested. Pero isipin mo, 20 times ang strength ng acid nila sa tiyan. Hindi pa sila makatunaw. How much more tayo? Alam nyo, kami noon, nung college days ko, kabubukas nung, ano ba yung unang buffet sa Manila? Dads. Dahil sa katakawan sa lamb, kami lahat ng mga kaibigan ko, kukuha ng isang platong lamb. Yun lang kakainin namin. Bino mo yun. Puro karni, walang rice. Because we thought, okay ang protein. Okay ang protein sa katawan natin. Overload pala. Tapos mahihina ka. After eating, iinit ang katawan mo. Because you will become acidic and constipated. So nakita nyo na? Next. So ilang karne pala ang kailangan ng isang tao sa bawat araw. Sa bawat araw, ilan ba ang kailangan ng tao na protein? The World Health Organization says 30 grams. It's a matchbox only. Na 1 duck's egg or 2 regular fertilized ng organic na chicken, yung maliliit. 2 of that, which is what we serve, is enough for the whole day. Hindi mo na kailangan. Pero ano ginagawa natin sa umaga? Sa umaga pa lang, itlog, tapos may kasama pa. Hotdog, corned beef, meatloaf. Kasi parang ang lungkot ng umaga. Kung itlog lang yung almusal mo. Di ba? Pero over ka na pala. Sa tanghalian, kakain ka na naman ng manok. Sometimes, kagaya ng tatay ko, dahil ang tatay ko became from, hindi taga Negros talaga na mayaman. Ang tatay ko is an ordinary guy na nagtrabaho siya talaga para mag-impact siya ng iba. So ang tatay ko, nung kaya niya nang bumili, gusto niya lahat may karne. Kunyari chicken sa tanghalian, fried chicken. Ang sabaw namin, may karne pa yan na giniling. Huwag mo yan. Kakain ka ng manok, tapos may karne ka pang giniling dun sa sabaw na akala mo gulay. Kahit patula ang gulay, gigisahin sa karne. Ganyan. Kasi akala mo energy. But,
Ito ang problema natin. Overloading. Kaya, biro mo munggo, isa protein. Anong pinakamasarap na ilalagay nyo? Baboy. Hamon. Di. Protein plus protein equals overload of uric acid. Tapos magre-reklamo ka, masakit ang mga joints mo. Kasi overloaded na ng uric acid. Kasi protein plus protein na. Okay? And the worst right now is this. Okay? All meat is 40% fat no matter how you drink. Bakit? Kasi binago natin ang food ng mga animals. Puro na feeds, which is made of soy, corn, potato, ng Amerika lahat, na GMO. So the research, according to Environmental Protection Agency of America, 95% of all the pesticides that you feed the chicken will go to meat and the dairy products. Kaya hindi ba ang sarap ng steak? Sa SNR. Hindi mo alam, pinagdikit lang pala ng glue. Glue. Kumuha ka ng ng magnifying glass mug. Yung mga murang steak nila. Makikita mo ang grains hindi tuloy-tuloy. Yung iba papunta dito, yung iba papunta dito. Pinagdikit nila ang scraps of meat. Ginawang buo. Tapos isa-slice. That's how America is. Tapos puro fat. 40% fat. So this is my answer. The American Journal of Clinical Nutrition, 1971, Chapter 24, ginalagay ko yan lahat, ang mga researches. Bakit? Kasi kung minsan mga doktor ang nililecturean ko, marami silang tanong. Kailangan may purihin pa. Okay? So in page 518 to 528, it says, vegetable protein alone is sufficient to sustain a healthy human life. Now, oats protein. Beans is protein. Kami dito, 4 times a week beans. Alam ko na sa utak nito. Uric acid. Paano mo maalifin ang uric acid sa beans? Soak the beans and the nuts 6 to 12 hours. Peanuts man siya, almond man siya, kasoy man siya, munggo man siya, lentil beans man siya, white beans, red beans. Kailangan ng soak. 24 hours with 5 changes of water. Makikita mo naman kasi bumubula yung water when soaking. Once na bumula na sa uric acid release. So, kailangan i-wash mo siya. Ulit na naman, babad na naman. Pag naka 5 times ka na, okay na yun. Wala na siyang uric acid. Talong, high in uric acid. Sitaw, mga fresh. Okra. So what will you do? 3 hours na babad. Tapos itatapon. Bagong iluto. Oatmeal. Mataas din ang uric acid. So what you do with oatmeal, do not cook. Bumili ka ng yogurt or kefir. The best is kefir. Ilalagay mo, bababad mo. The following day, pwede mo nakainin. High energy. Less uric acid. Kasi kinain na ng mga bakterya. Nag-feed na sila doon. Yung French beans. Wala na, ang French beans, wala namang beans. Diba? That's why is the beans that has no uric. Yun nga. Itatanim mo ang French beans. Kasi wala siyang beans eh. No beans ang French beans. So that's the best beans that they use for cooking, for a healthy diet. So nakita nyo na, goat's milk is the best substitute. Kaso lang ngayon, ang Laguna, hindi na makasupply ng goat's cheese. You know why? Ang Saudi Arabia, binibili ng doble. Pumunta ako sa Laguna eh. Kasi nagtaka ako, bakit ang Kmart namin dito, wala nang supply. So when I went to Laguna, yun ang sabi ng mga manufacturer. Doktor, 120 lang naman ang bili. Kung minsan tatawaran sa amin, 80 pesos lang ang cheese. Samantalang, floor price na binibili ng Saudi Arabia, ng Arab countries, 250. Kaya wala na tayo. Carabao ang magtira sa atin.
ng cheese. Kasi nandun sa kanila lahat. Okay? That means, when you can grow goats. Diba? Kasi mahal. Sa Saudi Arabia, mahal ang goat's meat. Especially if it's labeled organic. Ito may tanong. Okay. Yung kami na kambing. Okay. Bawal nga ba sa defrosting? Bakit sir? Pareho naman sila kami. Kasi meron akong tutulong na bawal doon sa akin. Kambing. Bakit daw? Hindi ko mawala yung tutulong. Sana nagtanong ka sa kanya. Bakit daw? What is the explanation? Kasi ang karne is the same karne na amino acids. Ang research lang naman na pinakamasama is the pork. Dahil nga doon sa isang amino acid. Nung nagdaan sa akin, 2 taon lamang. Kaya Mas healthier, God's will, down namatay siya sa akin. mas cleaner kasi ang kambing. Kasi ang karnero, ang lamb, pag starve mo na sila, kakain silang feeds. Bawal ka rin yung kambing. Ang lamb kasi kakain yun ng feeds pag gutom na sila. Pero ang kambing hindi talaga kakain. Ng feeds. Hindi talaga hindi bawal. Sabi naman nila bawal. Bakit? Hindi ko alam. Kasi hindi naman siya the same uric acid that you get basta nandoon ka lang sa 30 grams. Hindi pwede para ako. Oo. There is no problem. And it's much cleaner. Kalderita tayo ngayon. It's much cleaner. Hindi ayaw. Mas malinis ang kambing. Sa lahat. Tayo kumain at pagkaprak-prak sila ay nagkasabi. Pwede. Tapos Okay, next. X. Itong sinasabi ko sa inyo. Kasi na-explain ko na sa inyo na alaala nyo na yung burger. Dito sa meat, ganun na yun. Ang MDM meat ng Amerika. Na-explain ko na sa inyo. So, isipin nyo na lang sa bawat kain nyo ng burger, how dirty it is. Kung hindi kayo gumawa ng inyong burger. Na nakita nyo yung baka, pinagiling ninyo, natutuong meat siya. Sa Amerika, wag. Pagbibili ka lang ng buy one, take one. Or McDonald's. Oo. Tapos kasi Sa SNR, ang dami doong ano eh. Patis. Mga burger. Oo, Yung ma'am. bagay, ang kakapal. Yeah. Kasi kailangan, ma'am, you really choose Australian meat. So doon ka pumunta sa mga Santis, yan, Delhi, para may Australian ka na rin yan. Oo. Tapos yung manok, kung makagrow kayo ng manok, Yan nga, the isang organic, namin. 65, sa pamura. Tingnan nyo si, sino ba yung pangalan, no? Babae. Si, Ayun naman. yung gumagawa ng pamura chicken. Yung French, ang kanyang, si Tina. Tina. Si Tina. Dok, yun ang regular na native chicken sa atin marami. Basta hindi lang finifeed ng pork. Free range, kasi para sa Magnolia, basta nila free range, Oo. pinalabas lang nila pero feeds ang pinapakain. Free range yan. Wala preference pero Ganun. pwede naman homemade lang na Basta wala lang mag-pork and mga soy na Niloloko tayo ng mga yan. Kasi ang dangers lang naman sa Amerika is the soy and ang mga feed component nila is the corn, the soy are OGM. So wag lang yung Amerika. Oo. Hindi, sapal mo ng mga sapal yun. No, yung sapal na. kamote, sa kanila sa pamura, they plant. Tapos dyan bibitawan ang manok. Tapos magtatanim din sila dyan ng mga oregano as antibiotic. Azula, tapos darang. Yan, so lang 65 days nga, 1 kilo. Pero that's clean. Now, ito, ang manok. Itong sinasabi ko kanina, roxarsone is the first poison. So alam nyo na, it's arsenic. Ang kasunod niyan is the corn. Hindi ba? Kasi ang feeds ng manok comes from corn. Okay? Ang feeds ng manok comes from corn. 11 na pala. So you want to start now with your salad. Pwede. Okay. This is our salad bowl. Okay, this one. You can go now to the salad. Pumpkin. Even 30 days pwede. Pero hindi na siya ionized. Ang ionization is very important also in our body kasi ang ionized, it helps us. Yung mga cellphone, yung mga
kuryente, yung mga projection, yung ka-aircon ka palagi, it helps. Ayun na. To protect destruction of cells. Excuse Doc. Sabi kaila, to extend the shelf life ng mga fresh vegetables, ang ginagawa nila, yung tubig ng kanggyan, yun ang panghugas. Yung acid water. Hindi, yung tubig Ah, na galing dyan, hindi kasi- yung ionized water. Yun Ang nangyayari kasi, extend kunyari the shelf life. doon, no, mainit. Ang nangyayari sa aming plants, mainit. So, 11 o'clock, kami mag-harvest. Kasi kunyari, naubusan kami, mag-harvest. Wilted na Mm. ang lettuce. Kasi 11 o'clock na eh. Ngayon, ang gagawin ko, kakat ko siya, tapos ilalagay sa kangen. In a few minutes, Mm. crispy siya. Crispy siya. So, it really helps your body. Okay? Next is healthy alternative na tayo. The first is lemongrass, one of the most valuable. Yan. Ang lemongrass is one of the most valuable because it's a research of Israel. Ben Gurion University of Israel, sila ang nakadiscover ng citral. Citral, when it enters your body, kills the cancer cells. Pero kailangan fresh. Fresh ang pag-process. You just cut the tanglad. Oo, nagsisisan ang cancer cells. Kaso lang hindi tayo pwede mag-extract ng citral and name it citral because ang Israel very wise. Pinapatent nila ang way of extraction. So hindi ka pwede mag-extract and name it citral. Israel. Pero nandiyan pa rin siya sa tanglad natin. So gagawin mo lang, cut the tanglad 1 inch, iiwan mo lang ang parang ganito ka para tumubo siya ulit. Tumubo sa ulit. Pagkatapos, soak in water overnight. The following day, you can process it. Pupunin mo siya sa tubig, ilalagay mo sa juicer, or katsa, ipigain mo, then titrate with equal parts of water. Medyo maano siya, maanghang. So what you do is, you put a little bit of honey. So, cancer ano siya. Cancer. For cancer. Ano lang Dati it's for cleansing lang ang tanglad. Pero ngayon it's for cancer. And it's a research. This is one of the leading universities of Israel. Yan ang cinnamon bark dati niya. Ang cinnamon bark naman is for diabetes. Pero nilalaga ko sa dati, Doc. Hindi. Dapat buhusan mo lang siya ng mainit na tubig. That's what we do here. We buhos with mainit na tubig. You can use it as tea also. cinnamon bar. Then, kung manghihina na yung mga tuhod, tapos cloudiness of the mind, that means kulang oxygen circulation. So you need luya. Yeah. Pero ang luya, pitpitin mo lang and pour hot water. Yun talaga ang process palagi. You just pour hot water. Lalaga. Ay, ang salabat ma, may mga instant na asukal. Puting asukal. Oo, pero hindi kailangan ma. Pagkabang buksan mo lang. Para yung skitterpin. Nandyan. O yung stila pasta, ha? Gusto mo yung bumalik tayo. Then this is the star of all the root herbs, which is turmeric. Yan. 1 shot a day, no, for maintenance. Ang turmeric is a research of University of California, Los Angeles to be good for Alzheimer's, arthritis, diabetes, and hypertension. It is already in the Journal of Biological Chemistry. Okay? Tapos anti-cancer na siya ngayon. Ang latest, Juice. yes, pure juice. So don't peel the turmeric. Tawag ba na ta? Siyempre nandun ang mineral. Don't feel. So brush lang, ibabrush mo lang siya, maalis ang lupa, soak overnight, the following day, pwede ko muna ipagpayo, or you pass it through your juicer, and the best is, lagyan mo siya ng kaunting gata. So para hindi ka gagastos sa gata, ganyanin mo yung lubi na
Igagata mo, then put it in the freezer. Kumuha ka lang ng 1/3 every day. Then 20 minutes, you start with gata. Excuse me. 20 minutes, ilalagay mo sa hot water para ma-activate ang oils bago mo isalo sa turmeric. Nice. It's very good for absorption of the body. So 1 shot a day, pero pag mataas na ang mga cholesterol, kung gusto niyo for lowering down the diabetes, the sugar, and the uric acid, kailangan 2 tablespoons 3 times a day. Yan na 3 siya. times na sa Kung mataas na ang yung para lang na i-maintenance ang 1 shot. Yung ako, Yung isa magiging ang sa akin kasi may mga rosumostatin na Ay, ano, insulin. Wow. Pero wala na ngayon. Tipro ganyan, turmeric. Pero kailangan 3 times a day ang turmeric. Turmeric. Juice 3 times a day. 1 shot 3 times a day. Then, ito pa. Another thing is your cholesterol. Sa Pilipino kasi, elevated cholesterol ang problem. Payat man, taba. Dahil sa kinakain natin. Mahilig tayo sa tinapay, mahilig tayo sa white rice. So, aakyat ang, di ba, pag nagta-travel ka, if you're a traveler, wala kang bilhin. Tinapay, noodles, ganyan. Puro carbs. So, i-increase ang iyong cholesterol. So, what you do is, you take Gynora procumbens. This is a plant, like ashitaba. Yung pinaano nila. Parang ashitaba. Mahal lang ang ashitaba. This is mura. Okay? So, Gynora procumbens is like this. Medyo hairy siya sa ashitaba. Okay? Pero mas masarap po. Ito. Okay. Parang kamachili ang lasa. Para sa Oo. taba. Ashitaba. May pinatikim pa nga sa akin yung mapait during that when I went to Bicol. Yung galing sa Ilocos, ano yung isang serpentina. Serpentina. Sabi nila, grabe ang pait. From Ilocos daw yun. Pero itong Gynora, Doc, na-try namin. Classes pa. Sige. May therapist kami doon na Go ahead. nag-LBM. So, sakit ng tiyan niya. Yun lang, tatlong dahon. Nilagay sa isang cup at bumusan ng mainit na tubig. Ayos na. Tanggal sakit ng tiyan, tigil yung... Kita mo, wala yan sa research. Kasi ano ito, para lang sa diabetes, hypertension. Pero, tignan lang na... No. na ano. Kaya ang sinasabi kanina ni ma'am, yung para sa diabetes na dahon ng guayabano. Actually, totoo yan. Ang sinabi niya kasi my father, nung hindi na gusto magpa-injection ng insulin, ganun ang ginawa ng tagabantay niya. Inuusan niya. Jovel, rapo po. Rapo. Okay. So next is avocado. Avocado is good. It's like olive oil. Okay? Avocado is like olive oil. It's oleic acid. So ang avocado hindi siya dangerous for you. Kasi marami mga tao na hindi sa kakain ng avocado kasi mataas daw ang cholesterol. Wrong. Kasi oleic acid siya, pareho sila ng olive oil. Alam niyo ba pag pumunta kayo sa mga deli, mas mahal pa ang avocado oil sa olive oil. And you get more real oil of avocado than olive oil sometimes in the Philippines. Di ba pang beauty, ano nila yan? Oo. Dito. Avocado oil. Tapos ang avocado, magagawa lang siyang bad cholesterol pag lalagyan mo ng gatas at puting asukal. Ayan. Ang sarap na naman nilagay sa freezer gawing ice cream. Oo. Dok, sabi daw nila, aphrodisiac daw ang avocado. Meron siyang Sa aphrodisiac. babae kasi it's like ovary. Kaya It's like uterus. yun pala. Kasi mayroong study na ang lahat ng fruit that simulates the organ of your system, it looks like parang ganyan. Maganda siya, nagamot para dyan. So ito sabi nila, maganda siya sa mga menopausal. Ito ang mga avocado. Yan.
Prodisyak pala sa babae, yan hindi sa lalaki. Wala dami ko pala Watermelon. mapili-pili ng bukano. Parang walang epekto. Watermelon pakawan. Siya ang kailangan. Sa kabilang banda. Pakawan. The raspberry is mahal. So you have duhat, all the berries in the Philippines, ratilis. Yan ang raspberry, yan ang sampinit, Dok, sa ano nila, sa kay Dayon. Oo, sa kay... Bagong Kahoy. Oo, Bagong Kahoy. Ah, I want to go raspberry. there because Ay, I want hindi to yan buy sa amin. something. Iba pa. Iba pa. Kasi si Ronnie is their province meat. Ari si Ronnie ano di sa subo? Nag-apasama sa Pambukal kahapon. Okay. Hindi, kamusta siya? Ayun na siya. Okay na siya. Nag-drive na siya Paminigaran ko. Okay. Kaya for a while, doon siya nagpagaling sa Bangkong Ah, Kahoy. Next is your bignay. Ayan ang taas ng inyong bignaya na fermented. Baka magtaka kayo na bakit ang lasa nito parang wine, parang fermented bignay yan. Yung itim. Ito naman is the aratilis. Aratilis. Yun. Ito, aratilis. Gerson fruit. Oo, it's Jamaican cherry. It's very good for cow. Wow, very good for cow. Jamaican cherry. Then cucumber is very good. That's why we serve it in the morning because it's B-complex. Even if you will not take coffee in the morning, your cucumber will awaken the nerves because of the B-complex. Tapos mangga, wag lang yung gimaras. I lecture for gimaras. Most of the gimaras mango are sprayed from flowering to finish. Flower induction hanggang sa pag-harvest. Oo. May All of that. May sticker. Before heat treatment pa yan. Oo. Yun ang problem. It's sana maganda. So what I do sometimes is Indian mango. Ayun. Kung minsan Indian mango. May plenty of Indian mango. Pag may Indian mango, mas safe ang right na Indian mango sa mangga. Tapos yung spinach, kulitis, na yan. Ayan palang lutin na inaano para sa pumpkin. Kulitis sa inyo. Yung parang spinach. Yung parang rice. Sasali pa ko na ito. Okay, kulitis. Ha? Sa amin yung Naglalagyan ko po ko. Sino? Sasali kasama ko namin. Okay. Sabi ko ba? May nagsasalita. Kausap pala sa telepono. Lutein and zeaxanthin, no? It's very good yung kulitis, yung amaranth. Yan, it's green fountain of youth. Yan. Ang tea nila. There is a tea. Yan, squash carrot cake. Tapos ang cream sa taas is pure cashew. With honey. Wala kami kabusulan. Tapos less ang aming, mostly yan is fiber. Because around 80% of that is carrot and squash. Tapos walang water to make it soft. Kasi pag lalagyan mo ng tubig, matitigas siya during baking. So what we do, juice yan lahat ng squash at carrot yung bino-water dyan. Itong nasa ibabaw. Cream. Yung cream, bignay yan, bignay, na fermented. Kaya medyo maasim. Mayat na kayo. Then there is another dessert, dalawang dessert. We have another creme brulee which is strawberry. Kasi pinapatikban ko sa inyo na yung strawberry in a dessert pwede rin para sa mga bata. Ang tawag niyo dito, sir? Ito is squash and carrot. Oh, squash and carrot. It's very good for gout. Sino hindi kumakain ng karatis? Hindi ka tigamadeo. Then, ito ang cantaloupe or melon. Alam niyo na kanina, in-explain ko na yan. Then you have this cranberry, which is equivalent ng lemongrass or sinaw-sinaw for bladder infection. Cranberry pala yan. Pansit-pansit. Oh, yan. Ang equivalent niya is lemongrass at pansit-pansitan or sinaw-sinaw. Yan. Diba? Pwede niya isalat. Pwede niya i-juice.
Oh, ensalada. Ensalada. Pansit-pansita. Then tomato is very good also. Itong nasa ibabaw nito. Yan. Dalawang antioxidant niya, quercetin and kenferol. Then raisins is very good for women after menstruation because of the high iron content of raisins. Okay? Next is, itong sinasabi ko sa inyo na ang lemon and limes are not acidic. They are alkaline. Because they are high in alkaline salts. Yan, ang mga lemon, ang kalamansi is the cheapest. Kailangan may baon ka palaging kalamansi if you're going for the water. Kasi ito, ang journey to wellness, hindi ko sinasabi, bukas gagawin mo lahat. Dahan-dahan hanggang maalaala mo. Then add again, add again, add again. Yan. It's a decision, but it should be an enjoyable journey. Yeah. Then onions, ang onion mas mabilis magpababa ng blood pressure sa garlic. I don't know if you know that. Ang violet na onion. Tsaka garlic. Subukan ninyo, mas mabilis magpababa. Chop 2 tablespoons of onions. Kakainin ng ilaw. Ako nung nag-high blood, ganun ang ginamit ko. Kakainin ng ilaw ko. Si Tatay, 180 na naman ang BP. Sibuyas. Walang kasama, sir, yun. Inanuhan. Ha? Walang kasama. Walang kasama. Onion lang. Onion chop. 2 tablespoons. Ang palaya, pinakamasarap kayo ng hilaw. Oo. No, ang palaya. Oo, ang palaya. That's what we do. Salad. Pababa na. Cholesterol. Lagyan mo ng honey calamansi. Medyo makita. So, Hindi, may butok. hindi. Mas lalabas ang pait-pais. That's why when you cook a palaya, kailangan hindi yung baliktad na baliktad na baliktad. Kasi mga iba, Isang direction na. dapat isang direction na. Once it changes the color into deep green, luto na yun. Kasi dapat crunchy and crispy ang lahat ng vegetable natin. Double yung ano. Dapat yung ano, tawag dito. Half cook. Bigod yung maliliit. Good yun as carbohydrates Tapos yung syrup niya, hindi na yun. in the morning. Kami dito yan. Kung walang kamote, saging na saba. Kanina saging na saba kami. Meron pa. Kaya pala si Pastor Jerry, saging na saba at saka kamote plus lemongrass yung aming snacks. Ah, Ng lemongrass. Ano, mas kubado nila. mas kubato. So, dapat honey. All here. At saka hindi namin ginagawa lahat ang juice na matamis. Even our cakes, hindi masyadong matamis. Pagkatapang magsuka. Kasi sayang, if you put a lot of sugar, it destroy the antioxidant property. Ganon. Kaya kailangan katamtaman lang ang sugar. Then, this is your rice. Your rice has to be soaked 3 hours before cooking. Basta organic ang rice has to be soaked 3 hours. Before cooking. Nagkain sila pitsin. Tipak para Brown rice, oh. brown rice has to be soaked. Red rice has to be soaked. Black rice has to be soaked 3 hours before para maalis ang phytic acid which blocks the metabolism of your minerals and vitamins. Ibabad mo siya ng 3 hours. Tapos for every cup of rice, 1.5 cup water. Pero hindi mo na i-ganyanin. Kasi organic na siya eh. You don't need to hugasan. Kasi organic na eh. Kasi ang phytic acid, once it is already in water, it evaporates. So sa babad pa lang ng 3 hours, nag-evaporate na yun. So hindi na siya Tapos, tapon. hindi. Pagkatapos, ang gagawin mo, you have to put, hindi ka magluto sa aluminum. Because that causes Parkinson's, Alzheimer's, ganyan. Basta huwag aluminum, pero Basta pwede stainless. Stainless. Kung aluminum pa ang iyong rice cooker,
Kakain mo Palitan yung mo. Or, lalagyan mo ng maraming dahon. Sa labi. Sasapinan mo. Lahat kami dito, may sapin. Kahit magaluto kami sa palayo, may sapin talaga. Di ba? I will make use of the herbs pandan. Pandan na lang, lagyan na lang. Sa mga rice. Ganun talaga palagi. You make use of all your herbs and all your... Iba pa ito sa masanita. Tapos ito, tingnan ninyo ang malunggay. Sapin. Okay? Tapos gusto ko ipakita sa inyo, ang protein ng 1 cup ng rice is only 7.5. Mabigla kayo mamaya na ang kamote, 1 piece, 14%. Mas mataas ang protein. Kaya feeding for children in the morning, sa mahihirap dapat kamote. Kasi complete na ang meal nila. Makikita niyo mamaya. We evaluate first malunggay. Malunggay is a research of nutrition center na ang 1/8 cup of malunggay will give you already 4 cups calcium. 1/8 cup lang ng malunggay juice. 4 cups calcium, 3 saging na potassium, 7 oranges of vitamin C. Lalo na pag gumamit kayo ng kiat-kiat, ng mga orange ng China na walang katuturan, dito na lang kayo sa malunggay. Then carrots, 4 na carrots of 8. Sa 1/8 cup of malunggay. That's why it's very valuable. Alam niyo, one time I was invited by the mayor ng Toledo, babae, during the World Food Day. Dumating ako ng gabi. Mag-feeding program na after ng lecture sa parents and mga children. Alam mo kung anong preparation nila? Noodles. Mag-feeding sila the following day. So sabi ko sa mayor, Ma'am, we have to change. Kahit nabili na ng noodles. Kasi hindi ako pwede magsalita dito. Na noodles yung ipapakain natin. Biro mo yan. Sabi ko, pwede bumili ng organic rice. Kahit hindi pa malinis yung manok ninyo. Okay lang. Lagyan ng malunggay. Pero huwag naman noodles ang feeding program. Kasi noodles is very detrimental to the health of the children with plastic. Tapos yan ang gagamitin namin the following day. Sa World Food Day na feeding. So ang ginawa ko, Sampal. Ha? Sampal, nagle-lecture ka ng... oo, tapos sabi ko sa kanya, pakainin will mo. nag-lecture kung ganon. So nagpabili sila ng rice, nagpabili sila ng ganon. Sabi ko kahit ang manok hindi na organic, basta yung rice na gagamitin instead of noodles. Lalo nagkakasakit ang mga tao, lalo nagluluwar ang ano, yung plastic ang kinakain lahat. Yan ang pinakamabili. May nitrites, mayroon Vulnerable na bitsin. sila sa sakit. Grabe. Dahil siyempre disaster areas. Di ba, Doc, yung mga disaster Oo. stricken areas? Typhoon. Yung Yung mga relief noodles, items ang na relief kain. items, noodles lang. Tinamaan ka na nga, siksikan na doon sa evacuation center, ang tubig ay hindi pa hygienic. Oo. Panatan mo pa ng noodles, edi papatayin mo na rin ng sila. Na-safe na nga sila dun sa Baguio. Tapos, hindi sila ma-safe dun sa kakainin nila. Kainin nila. 2-in-1 na lang. Biro mo. Tapos yung kape 3-in-1. Kaya nasave kayo sa Baguio, eto, tutuluyan ko kayo sa Sa pagkain. Papaya is very high in vitamin A at saka potassium. So hindi totoo ang papaya nakakahina ng tuhod. This was the question always. 4 na beses na ako nag-lecture sa mga Catholic Bishops Conference. Palagi question yan nila. Kasi ang sinasabi pangregalo sa palagi mga nila, pare. Sabi, it lowers the Doktor, libido. libido. palagi nila ina-accuse na kaing-kaing ang kumbento bumili ng papaya. Is that true? Wrong. Tingnan mo naman ang potassium. 936 milligrams. Diba palakas ng tuhod yung potasyo? Yes, yes. Tapos yung mga seaweed. Seaweed is very good. Potassium. Ang salad namin sa Zambales with Gina Lopez are all seaweeds, wala kaming lettuce. Kasi nasa shoreline sila eh. Yung Bango Grove at Bangkal River, 6 kinds of seaweeds. Tapos mango vinaigrette kasi may tanim sila doon na mango. Ito, tingnan nyo ang kamote. Itong sinasabi ko kay Secretary Alcala dati pa, na i-promote ang kamote
rather than rice. Kasi sabi ko, kulang tayo palagi ng rice. Mag-i-import tayo. Ang kamote, ang dali-dali. 20 pesos lang. Pero mo, doble ang kaniyang protina. 14% for every kamote. 7% good fat. Samantalang 1 cup of rice is only 7% protein. 1.6% good fat. Organic rice na yun. So bakit itik tayo ng kamote? Yan ang sinasabi ko na feeding program. Yung sa Cebu, naalala mo sa kay Governor Gwen, 30% of the rice during disasters is mixed with kamote. Ganon. Tapos tingnan mo ang vitamin A ha. We need the lowest of vitamin A per day is 15,000 international units. Yan ang minimum natin to 25,000 na vitamin A. That's for your eyes, for skin, for connective tissue. Pero mo dalawang kamote na fulfill mo na ang regular daily allowance mo. Kasi each kamote is 7,700 international units. Dalawang kamote may 15,000 ka na na vitamin A. Nisukli pa. Sa rice, zero yun. May suklay ka pa. Kasi 15,000, ito 15,400. Oh. Biro mo yan, no? And people are not realizing this. Tapos gumawa pa ang TA ng yellow rice. Oo. Alam mo ang analysis ng yellow rice? To get 15,000 international units, you have to eat 1 kilo per day. Kanina. So, cholesterol ka. Cholesterol. Oo. Maliwanag ang mata mo, patay ka naman sa cholesterol. Pipili. Oo, yun nga ang ano eh. Yun nga ang sinasabi ko eh. Bakit naggawa-gawa ng mga hindi ba ipinag-aralan? Kaya ng Amerika, pang-fight sa dengue, gumawa silang Zika virus. Nilagay sa Aedes aegypti ng mosquito. Yan. Hindi sila nag-research further na pag kinagat yung buntis na babae, magiging abnormal yung anak. Magiging microcephaly ang brain. Nangyari na. Outbreak sa Brazil. Diba? Nilagay nila ang mosquito doon para patayin yung mga dengue na mosquito. Pero anong result? Ang daming Zika virus. Zika virus. Bata. Ngayon, nagde-develop naman silang vaccine para ipinasita. Against Zika. Vaccine for Zika. Against Zika virus. See? Goto Cola. For memory. For memory. Marami lang ito sa paligid mo, hindi ba? Opo. Eat 7 leaves a day. 7 leaves a day. Yung mga Bombay, alam nyo ba? Kaya hindi nakakalimutan yung mga tao. Wala naman silang listahan sa pagpunta nila. Oo nga, yung utang. Di ba kalimutan? Pag pumunta diyan dito ang Bombay, ikot yan sila dyan. Lahat. Na makikita nila Goto Cola kinakain. Very Memory enhancer. Okay. Allicin ng garlic. Kaya hindi mo dapat lulutuin ang garlic. Do you know that garlic is antibiotic, antivirus, and even antiparasitic? Even amoeba could be cured by garlic. Amoeba could be cured by garlic. Kilaw lang, chopped na garlic. Yan ang creme brulee namin. But that is turmeric. Turmeric creme brulee. Bisol ang base niya. Tapos nilagyan ng isang kutsarang turmeric. Tapos nilagyan siya ng low glycemic sugar sa taas. Caramelization. Bisol is Bisol is gabi pa. gabi. Alam nyo? Gabi na malagkit yung Palawan. So ito, kay Dr. Klinghart, if you have amoeba at ayaw mo ng side effects ng metallic taste ng metronidazole, 1 tablespoon 3 times a day for 7 days. Na garlic. Tatanggalin niya ang amoeba.